Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pag-ibig, nagligtas ng daigdig, nagligtas ng daigdig, kaya di pa malita kaya di mamalita sa buong mundo. sa buong mundo. Ating marinig ang kanilang himig, bigay at kalalakan, sinisigaw ng sambayan, awiting hari, Hale, Hallelujah, papuri ng buong mundo. Yung sa kalikasan, sa kalikasan, bawat bansang lipunan, bawat bansa't lipunan, yan yung kaligtasan inyong kaligtasan sa buong mundo. sa buong mundo. Ating marinig ang kanilang himig, bigay at kagalakan, sinisigaw ng sambayan, awiting hari, Hale, Hallelujah, papuri ng buong mundo. Diyan kalabanin, Diablo'y kalabanin, Espiritu'y patnubayin, Espiritu'y patnubayin, Pamilya'y patibayin, Pamilya'y patibayin sa buong mundo. sa buong mundo. Ating marinig ang kanilang himig, ligay at kagalakan, sinisigaw ng sambayan, awiting hari, Hale, Hallelujah, papuri ng buong mundo. Ating marinig ang kanilang himig, ligay at kagalakan, sinisigaw ng sambayan, awiting hari, Hale, Hallelujah, papuri ng buong mundo. Ating marinig ang kanilang himig, ligay at kagalakan, sinisigaw ng sambayan, awiting hari, Hale, Hallelujah, papuri ng buong mundo. Papuri ng buong mundo. Papuri ng buong mundo. Magandang umaga mga kapatid. Excited pa tayo ngayon sa ating midweek devotional? Hayaan niyong i-share ko sa inyo ang scripture mula sa Matthew 18 verse 20. Sinasabi doon, whenever 2 or 3 of you come together in my name, I am there with you. Napakapalad natin mga kapatid dahil sa pagsasama-sama natin ngayong gabi ay kasama natin si God. Bago po man tayo mag-umpisa, hayaan niyong pangunahan tayo ni Miguel sa isang awesome prayer. Miguel? Let us all bow down our heads and pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you for yet another opportunity, Father, that you have given us, that we are able to attend this Devo today, Father. God, I pray, God, that you may guide each and every one, Father, that will be speaking today, Father, that your word may flow through them, God. I pray, God, that everything that will be said today, Father, will be embedded in our hearts, God. God, we thank you for continuing to guide us. In Jesus' name, amen. Amen! Welcome to ICOC Las Piñas Midweek Devotional. Good news! ICOC Las Piñas. How beautiful upon the mountains are the feet of him who bring good news, who proclaim peace, who bring glad tidings of good things, who proclaim salvation, who says to Zion, your God reigns. Isaiah 52:7. We may not be walking around too much during these demanding times, but our God is helping us take immense strides on our mission to share the gospel to all who are in need of it.
our ministries are taking momentous action to advance the kingdom of God amongst our families, friends, and neighbors. Online Bible talks and devotionals that keep our youth and singles headstrong and ready for their everyday walk with God. The teens ministry with Bible talk and Devo messages varying and convicting topics that help shape their faith. Collaborations with the disciples at Muntinlupa and with the teens ministry leave our involved ministry with glad encouragement and indispensable wisdom. The singles ministry hosting Spark Bible Talks and devotionals with international speakers to widen our perspectives and instill fellowship once hard to come by. Sharing the kingdom of God with the aid of technology within our reach. Online Bible studies have been ongoing across all the ministries. Spectacular victories for the Lord. Learning and development does not stop despite our current hindrances. Driven with the Holy Spirit, our teachers joyfully shared creative Bible stories and principles every week for our children's ministry as well as in the preteens ministry. Our Metro Manila churches recently hosted the annual Preteens Ministry Bible Bowl and the annual Preteens Got Talent online, with the kids showcasing their amazing talents and wisdom in the scriptures. Congratulations to our recently graduated preteens! The ones who join themselves to the Lord are one spirit with Him. Let us continue to be moved by the same Spirit handed to us towards God's ultimate goal. We now come to the energetic portion of our service wherein everyone will be able to participate. Pero bago ko magpatuloy, nais ko muna magpakilala. Ako po si Tony Barbeto, currently leading the Faithful and Seniors Ministry. Giving, a way in which we worship God by extending help to our needy brothers and sisters. We do worship through our singing, through prayer, and through our study and obedience of the scriptures. And also our giving, it's an act of worship before God. In light of what Christ has done for us on the cross and the amazing grace we receive, our giving should be a reflection of our gratefulness. And being grateful, our giving should be full of joy, cheerfulness, coming deep in our hearts. Katulad po sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8. You must each decide in your heart how much you give. And don't give reluctantly. Ibig sabihin, hesitant or unsure, or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. When we give cheerfully, it means that we are with gladness in our hearts, knowing that everything we have belongs to God and is continuously providing for our needs. Likewise, when we give, it is also because we love as Jesus loved us. We give not only as a worship to God, but also in obedience to the new commandment of Jesus,
Sabi sa John 13:34-35, just as I have loved you, you must love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kaya mga kapatid, giving is a result of our love for one another, just as Jesus bestowed on each and every one of us, regardless of race, color, or any upbringing. The love of Jesus is lavished abundantly to all of us. And as we give, we worship our God, and at the same time, we express deep love for one another with overflowing of thanks in our hearts. Please join me as we pray in our giving. O Lord God, we are so grateful for this time that we are able to extend help to our needy brothers and sisters. May our giving give glory to you, Lord. Lord, we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Umaasa ko at ang aking pamilya na kayong lahat nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Alam ko na namimiss na natin ang isa't isa sapagkat mahigit 3 buwan na tayong hindi nagkikita-kita personally. Ngunit salamat sa Diyos dahil may teknolohiya. Zoom, FB Live, YouTube, Messenger, sa pamamagitan nito, naibsan ang pangungulila natin sa isa't isa dahil nagkikita-kita tayo through online. At sama-sama pa rin tayong sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Amen mga kapatid? Papurihan natin ang ating Diyos. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, magandang gabi po sa inyo. Una, nais po namin kayong papurihan dahil kayo po ang may gawa ng langit at ng lupa. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Sama-sama po kami upang gawin ang devotional na ito para sa ikaluwalhati po ng pangalan niyo. Panginoon, dalangin ko po, Lord, nawa agad gabayan niyo po kami sa pamagitan ninyong banal na Espiritu, Lord, para mas lalo po kaming matuto mula sa inyong mga salita at para tumibay lalo ang aming pananampalataya sa inyo. Lord, gamitin niyo po ako. Ito po'y aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa mensahe natin ngayong gabi, gusto kong umpisahan sa isang tanong. Possible pa rin bang mangalaga kung ikaw at ang iyong inaalagaan, parehas kayo naghihirap? Ang ating mensahe ngayon ay mula sa aklat ng unang Pedro. Ngunit bago natin ito basahin, kunting kasaysayan lang sa aklat na ito. Ang aklat ng unang Pedro, nababasa na ito ng karamihan sa atin. Kung atin pong mapapansin, maraming beses dito binanggit ang katagang paghihirap. Nasa mga 10 ulit binanggit ang katagang ito. Bakit nga ba? Dahil nang isulat ito nung panahong iyon, ang mga Kristiyano nagdanas ng matinding pag-uusig. Ayon sa mga dalubhasa, nang isulat ito, pinaniwalaan nila nung kalagitnaan ng 60s AD. At ang nakaupong emperor noong panahong iyon ay si Emperor Nero. Isa ito sa pinakamalupit na naging emperor ng Rome. Many believe Peter died during the persecution of Nero in 65 AD. Ang layunin ng sulat na ito ay para palakasin ang mga Kristiyano na nagdanas ng matinding paghihirap. Let's open our Bible in 1 Peter chapter 5 verse 1 to 5 and verse 8 to 9. 1 Peter chapter 5
verse 1 to 5, and verse 8 to 9. Basahin natin mga kapatid. Sa matatandang namumuno sa inyo, nanawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng malulhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pagsakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapara niya ang mababang loob. Sa verse 8 hanggang 9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Dito sa ating binasa, sa huling kabanata sa aklat na ito, sinabi ni Pedro, sa matatandang namumuno sa inyo, nanawagan ako bilang isa ring matandang pinuno tulad ninyo. Noon may tinatawag na silang matatandang namumuno sa iglesia o ng simbahan. Siyempre, si Pedro, isa na nga siya dito. Dito, una naka-address ito sa mga namumuno o nangangalaga. Sa verse 2, sa unang bahagi, nanawagan si Pedro sa matatandang pinuno ng iglesia na alagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos. Sa verse 2, sa huling bahagi, hanggang verse 3, sinabi dito kung anong klaseng pangangalaga ang nais ng Diyos. Tulad ng sinabi ko nung una, nang isulat ni Pedro ang sulat na ito, matinding paghihirap ang kanilang nararanasan. Because of persecution, na lalong tumindi noong kasalukuyang pamumuno ni Emperor Nero. Itong mga matatandang pinunong ito ay kasama din sila sa matinding paghihirap na iyon. Maging si Pedro kasama din dito. Kung ano ang paghihirap ng mga kawan, ganun din ang paghihirap ng nangangalaga. Mas matindi pa nga ang paghihirap ng mga nangangalaga. Ngunit ganun pa man ang kanilang kalagayan, ang panawagan pa rin ni Pedro sa mga pinuno o sa mga nangangalaga na manatiling pangalagaan ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ang title ng mensahe sa atin ngayon mga kapatid, Pastol at Kawan, Kapwa Naghihirap. At ang unang punto, manatiling pangalagaan ang kawan. Sa buong ICOC Philippines, mayroon tayong 2 elder. Sa ating region sa Las Piñas, wala tayong elder. Ang mayroon tayo, region leader, or group leader, shepherding ministry leader, events and media ministry, at small group leader. Ito ang mga inatasan ng Diyos na mga laga sa ating region. Tulad nila noon, tayo ngayon nagdanas din ng kahirapan o nagdanas ng pagsubok. Walang sino man sa atin ngayon na hindi nakaranas nito. Pastol at kawan nagdanas ng magkaparihang uri ng pagsubok. Ngunit ganun pa man ang ating kalagayan, ang panawagan pa rin sa atin ng Diyos tulad nila noon na manatiling pangalagaan ang kawan. Anong pamamaraan ng pangangalaga natin ng kawan ng Diyos, mga kapatid kong pastol o tagapag-alaga? Sa ganitong kalagayan na parehas tayong nahihirapan o naghihirap. Una, gamitin ang teknolohiya. Online. Sila noon nagawa nilang nangalaga kahit wala silang teknolohiya. Naglalakad lang sa paglalakad, sinoong ang panganib para
palakas lang ang mga kawan. Pero tayo ngayon may teknolohiya. Sabi ko nga, nung una, salamat sa Diyos dahil may FB Live, Messenger, YouTube, at ang maramihan ang Zoom. Ginagamit natin o gagamitin natin ang mga ito para malaman natin ang kalagayan ng mga kawan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos nang sa ganon mapangalagaan natin sila. D-time, online, spend time online, meetings online. Dito umiikot ang pangangalaga natin ngayon sa mga kawan. Sila noon nakikita nila ang paghihirap o ang nagpapahirap sa kanila. Kapag sila ay kikilos para puntahan ang mga kawan, ito'y kanilang napagtaguan para malusutan. Sa atin ngayon, hindi natin nakikita ang nagpapahirap o ang kalaban natin. But, thank God for technology. Sa pamamagitan nito, tuloy pa rin ang pangangalaga natin sa kanyang kawan. Tunay na ang Diyos sa oras ng kahirapan, may pamamaraan siyang ibinibigay para tuloy natin siyang paglingkuran at pangalagaan ang kanyang kawan. Pangalawang pamamaraan ng pangangalaga, may pusong kagaya ni Jesus. Sinabi ni David Gusick ng Enduring Word Bible Commentary, sinabi niya, the most important tool to shepherd the flock of God is a heart like the heart of Jesus. One that is willing to give one's life for the sheep, and who genuinely cares about and is interested in them. Sinabi yan sa John chapter 10 verse 11 to 14, sinabi doon na I am the good shepherd, sabi ni Jesus Christ. Mga kapatid, ganun din dapat tayo. Ang pagbigay ng oras para makausap natin ang mga kawan para matulungan natin sila sa pangangailangan nila. Una, pangangailangan espiritual. Pangalawa, sa pang-araw-araw na buhay, tulong. Dahil mahirap ang buhay sa crisis na dinanas natin ngayon. Yan ang pag-aalay natin ng ating buhay sa kanila. Gusto kong i-lift up yung mga kapatid natin na talagang ginagampanan nila ang pagiging pastol nila kahit nahirapan. Isang couple from marriage ministry bumili ng cellphone, binigay sa isang mag-asawa para may magagamit sila sa mga online gatherings natin. One brother from singles ministry, nang mag-umpisa pa lang ang crisis na ito, siya ay nag-ikot kasama ang dalawang brother. Pinag-drive siya at inaalalayan, namimigay ng pampalakas ng immune system. Ginawa niya ito para mapangalagaan ang kalusugan ng kawan ng Diyos. Kahit bawal lumabas, may mga kapatid tayo na nakikiusap sa mga checkpoint para padaanin lang sila para mahatiran ng tulong ang mga kapatid na nangangailangan. Ang events in media ministry, kung hindi dahil sa kanila, hindi mangyayari ang mga online dibo at iba pang mga activities natin. Sila'y nagpupuyat para maayos lang ito. Ginawa nila ito para mapangalagaan ang kawan ng Diyos. Ang ating mga namumuno sa buong ICOC Philippines, salamat sa kanila sa pangangalaga nila sa atin. Ang palaging laman ng mga pagpupulong nila ang mapangalagaan ang kawan ng Diyos. Mga kapatid, kahit mahirap ang sitwasyon, manatiling pangalagaan ang kawan ng Diyos. Gamitin ang teknolohiya at higit sa lahat, may pusong kagaya ni Jesus. A heart like the heart of Jesus. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang punto ko, mga kapatid. Sa verse 5, sinabi dito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga matatandang pinuno ng iglesia. Mga kapatid, hindi ito literal for the young men. Kasi kung titingnan natin, Peter started with in the same way, which is referring to elders in verse 1. So connected siya. Salamat kay Brother Bear sa pagtulong niya sa akin dito.
Sinabi naman ng isang Bible commentary, Peter addresses those who are younger, spiritually speaking. These are those who don't serve in the role of elder in the church. Kung atin din pong maalala, sa John chapter 21 verse 15, sa unang bahagi ng talata na yan, sinabi ni Jesus kay Pedro, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. So alam natin ang istorya na yan na 3 beses tinanong ni Jesus Christ si Pedro. Sa magandang balita, Biblia yan mga kapatid. Malamang nang isulat ni Pedro ang kanyang unang sulat, ang turing niya sa kanyang mga inaalagaan ay mga batang tupa, kahit ang iba sa kanila matanda na physically, but young spiritually. So ito'y para sa mga kawan na magpasakop sa mga nangangalaga. Sa Hebrews chapter 13 verse 17 sa unang bahagi, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Ang pangalawang punto ko mga kapatid, pasakop sa mga nangangalaga. Be submissive to the shepherds. How to be submissive sa mga nangangalaga sa atin? Follow the instruction. Halimbawa, kung alam mo na may nakaschedule ng Bible Talk online, Devo online, o spend time online, o kaya may D-time kayo online. Alam mo naman ang mga ito malaking tulong sa iyo spiritually, dapat nandoon ka. Sinabi ng mga namumuno sa atin na ang online Sunday worship service natin every 9 a.m., dapat nandoon tayo sa tamang oras. Sinabi din, pag nag-worship tayo online, kahit sa bahay man yan, nakabihis din tayo ng pang-worship. At huwag sa higaan, dapat nakaupo din tayo ng maayos. Paggalang yan sa Diyos mga kapatid, respect to our Almighty God. If we follow the instruction, tanda yan ang pagpasakop. Ang pagpasakop din ay tanda ng pagpakumbaba. Kaya mga kapatid, be submissive to the shepherds. Ngayon, ang pangatlong punto ko naman, ang kalaban nandyan lang. Sa verse 8, sinabi dito, be self-controlled and alert. Dahil ang kalaban ay laging nakaabang na parang liyong naghahanap ng mabibiktima. So, ibig sabihin dito mga kapatid, ang kalaban nandyan lang pala. Kaya sinabing, be sober-minded, be watchful, sa English Standard Version pa. So, ibig sabihin mga kapatid, nandyan lang ang kalaban. Ngayon, anong gagawin natin? Nandyan lang pala nakamasid. Sinabi sa verse 9, labanan ninyo at magpakatatag kayo. Paano natin siya labanan? How to standing firm in the faith? Anong panglaban natin? Una, maging madasalin. Sa Matthew chapter 26 verse 41, sa unang bahagi nito, sinabi dito, watch and pray so that you will not fall into temptation. Sinabi niya ito sa kaniyang mga alagad nang sila'y nasa lugar ng Getsemane kung saan si Jesus nananalangin. Alam niyo mga kapatid, si Jesus din naman, di ba alam naman natin na si Jesus din naman ay tinukso. Ngunit hindi natukso. Sinabi yan sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Bakit hindi siya natukso? Dahil bago pa man dumating ang manunukso, matinding dasal at ayuno ang kaniyang ginawa. Mga kapatid, napakatindi nitong ating kalaban. Sabi nga ni Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Epeso, sa chapter 6, verse 12, sa huling bahagi nitong
talatang ito, sinabi dito, ito'y may kapangyarihan sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Pinapakita lang dyan ni Pablo sa talatang yan, mga kapatid, kung gaano kabagsik itong ating kalaban. Alam niyo, ang kalaban natin, lahat ng paraan, maaari niyang gawin para lang masira ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya niyang dayain ang ating mga mata, pandinig, iniisip, inaakala, mga sinasabi, emosyon, at maging ang gutom at kahirapan, ginagamit niyang sandata ang mga yan para sirain tayo. Kaya sinabing be self-control, be watchful, and be alert. Ang kalaban, nandyan lang. Kaya maging madasalin. Pangalawang panlaban, stay online every meetings of the body. Marami sa atin ang nanonood ng Discovery Channel. Ang isa sa mga napapanood natin doon, about the lion. Makikita natin doon kung gaano katindi ang leon humanap ng pagkakataon para makabiktima. Ang malaking porsyento ng kanyang nabibiktima ang napahiwalay sa pangkat o sa grupo at ang mga mahihina. Ganito inahalintulad ng Biblia ang ating kalaban. Tinitingnan niya kung sinong wala palagi sa bawat pagtitipon at kung sino ang nanghihina. Tiyak pag nakakita siya ng ganito, yun ang bibiktimahin niya. Mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, dinadaya din ni Satanas ang ating mga inaakala o akala. Akala lang natin okay lang ang madalas na pagliban sa mga pagtitipon online o kahit hindi man yan online. Akala lang natin yon, pero ang katotohanan, nabibiktima na pala tayo ng kalaban. Kaya kung nakaramdam ka na parang wala kang ganang dumalo online, igapang mo ang iyong sarili na makadalo ka. Dahil sign na yan na gusto ka nang bibiktimahin ng kalaban. Mga kapatid, huwag nating hayaan na mahiwalay tayo sa pangkat. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, sinabi dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So ganon kahalaga ang pagdalo natin sa mga pagtitipon dahil dito tayo makakuha ng lakas mula sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, be sober-minded. Kailangan natin ang maayos na pag-iisip para makita natin kung paano gumalaw ang kalaban. Karamihan sa atin nanatili lang sa bahay. Ang kadalasang mga libangan, panunood ng TV, yung iba sa YouTube, iba mahilig mag-internet, Facebook, ang iba naman, laro. Okay lang ang mga yan. Basta wag lang makompromise ang oras para sa Diyos. At wag sobra. At baka sa kakapanood natin, matuksok tayo manood ng hindi ka nais-nais. Alam na natin yon kung anong ibig sabihin ko noon. Kaya be watchful.
Ang kalaban, nandyan lang. Resist him, standing firm in the faith. Maging madasalin. Stay online every meetings of the body. Mga kapatid, bilang pagtatapos, una, para sa mga pastol, manatiling pangalagaan ang kawan ng Diyos. Kahit mahirap ang kalagayan, tuloy pa rin tayo sa pangangalaga. Possible pa rin mangangalaga. Gamitin ang teknolohiya online at higit sa lahat, may pusong kagaya ni Jesus. A heart like the heart of Jesus. Para pagdating ng pinunong pastol, we will receive the crown of glory that will never fade away. Para naman sa mga kapatid kong kawan, magpasakop sa nangangalaga. Be submissive to the shepherd. Follow the instruction. Mga kapatid, ang ating kalaban nandyan lang. Be alert. Be watchful. Maging madasalin. Stay online every meetings of the body. Panghuli, gusto kong mag-iwan ng dalawang katanungan. Una, kumusta na spiritually ang pinaalagaan sa iyo ng Diyos? At kailan kayo huling nagditay? Pangalawang katanungan, mga kapatid, anong area sa buhay mo ngayon na nabiktima ka ng kalaban? Kailangan mo ba ng tulong? Mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. To God be all the glory. Amen! Thank you po, Tito Cecilio, sa napakagandang mensahe ngayong gabi. Ako po si Zachary Santos from Involved Ministry. And bago po natin tapusin ang ating devotional, let's go through some announcements. So, meron po tayong 3 announcements and alam ko po na lahat ng babanggitin ko ay ginagawa na po natin ngayon. Pero importante lang po na ulitin para po mas maging consistent tayo. So, first announcement is tuloy pa rin po ang ating daily prayer chain with our families. Second, i-include po natin sa prayers natin lahat ng friends natin who are currently studying the Bible online. And third, we need to maintain close communications with each other sa small group para po malaman natin yung events, different events such as Bible talks, spend times, and devotionals. And most importantly, para po malaman natin ang situation and needs ng bawat isa. By the way, in addition to listening to our own church leaders, let us also listen to our government authorities. So, all church activities such as Bible talks, Bible studies, and D-times should be online until August 31 for our own safety. Please join me as we end with a prayer. Heavenly Father God, good evening, Father. Truly, God, you are so awesome, you are so powerful, and you are so majestic, Father God. Thank you, Father, for this opportunity that you have given us to meet virtually, Father God, and to listen to your word. Thank you, Father, for giving us access to technology and a stable internet connection, Father God. And thank you, Father, for an awesome message, Father God, reminding us on how to cope during this lockdown, Father God. And I pray, Father God, that yung lesson na natutunan namin ngayon ay talagang tumatak sa hearts and minds namin as disciples, Father God. I pray, Father, na sana itong lesson na to ay masabayan namin ng action, Father God. And I pray, Father, for continuous guidance during this pandemic, Father God. Please keep all of us safe. And us as disciples, Father God, help all of us to
see the time that you have given us to become more eager, Father God, to have a deeper relationship with you, Father God. And lastly, Father God, we would like to pray for all frontliners during this pandemic, Father God. Please help all of them. Give them the strength that their body needs. Give them encouragement, Father God. And I pray na ma-provide sa kanila, Father God, lahat ng proper equipment na kailangan nila para magawa nila ng mas maayos and mas maganda yung jobs nila, Father God. I pray, Father God, na mabigyan mo po kami ng lahat ng strength, and I pray na mag-trust na kami, Father God, sa plans ninyo, Father. Thank you, God, for everything. We love you and praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat, dear brothers, for sharing us the Word of God tonight. Our devotional is not over yet. Before we end it up, mayroon lang po kaming ipapakita sa inyo. As we all know, last Sunday, we celebrated Father's Day. Araw po ng mga ama where we honor and recognize the contributions ng lahat po ng mga tatay at lahat ng father figure. And yearly, sa Las Piñas po, sineselebrate natin to show our appreciation para po sa ating mga tatay. So dear LP Fathers, sabi nga nila, huli man daw po at magaling, maihahabol pa rin. Happy Father's Day. We just really wanted you to know we appreciate you so much. Maraming pong salamat sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pagpapasensya, and for providing the things that we needed. We are so blessed and praise God more because of you. To show their gratitude, ang mga kabataan po, they prepare a simple but meaningful greetings para po sa inyo. Let's all watch this. He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He
taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. He built me a house in the arms of a tree. My daddy is the best cook. My daddy is funny. Papa mabobo. Si Papa ay mabait. Si Papa ay mapagmahal at matalino. Pinoprotektahan niyo po kami. Ang daddy ko ay masipag magtrabaho. Ang daddy ko ay mataga. My papa is my superhero. Ang asawa ko ay maaruga at responsable. Ang papa ko ay at ang lolo niya ay masipag at mapagmahal. My dad is the most funny, loving, awesome, and caring dad. Ang papa ko ay tulungan ako ng tamang araw. Ang papa ko ay makulit. Ang papa ko ay careful. Papa ko ay masarap magluto at mapagmahal. My dad is the most handsome and hard-working dad. My dad is the most funny and handsome, hard-working dad. My dad is a godly person. Ang tatay ko ay kind, loving, and he is a very inspiring man. Ang tatay ko ay mapagmahal. My dad is loving, sacrificial, and handsome. Si Papa ay funny, man of God, and the best. Ang papa ko ay masipag, maaruga, maasikaso, mapagmahal at madisiplina sa aming lahat. Si Papa ang isa sa pinakasimple pero may malaking puso para sa kanyang pamilya. My daddy is the best. My Father's Day, Papa, I love you. Happy birthday, Daddy, my boy. I love you. I love you, Daddy. Daddy, happy Father's Day. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga mo. Papa, happy Thursday. I love you, Papa. Daddy, happy Father's Day. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay niyo sa amin ni Kuya. I love you. Daddy, God bless you. Happy Father's Day, Papa. You're the best Papa in the whole world. I love you. Happy Father's Day, Papa. Thank you for loving us. Thank you for taking care of us. I love you. Happy Father's Day, Daddy. Hey, Dada, I'd like to take care of you. I love you. Thank you for my CD for my birthday, Dada. Happy Father's Day, Dad. We love you. Happy Father's Day, Dad. We love you. You're the best. We love you always. Bye-bye. Happy Father's Day. Happy Father's Day po, Daddy. Ang message ko lang po is, to the world you are a dad. To your family you are the world. Happy Father's Day po. I love you. Magandang araw. Happy Father's Day po. Salamat po dahil araw-araw niyo kami nag-gabay sa ginagawa namin. Salamat po sa pag-ibigay sa amin araw-araw sa pagbigay po
Daddy. Thank you for taking care of us. Thank you rin sa work hard and happy spiritual birthday this month. We love you and happy Father's Day. Hi Dad, I just want to say thank you for everything you have given me and thank you for supporting me in everything I do. I also want to thank you for all of your hard work and I love you Dad. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa! Salamat sa lahat na sakripisyo mo sa amin para lang sa amin mapakain mo kami ng tama. At salamat sa asal mo salamat sa pagturo mo sa akin ng tamang asal. We love you and thankful ako sa iyo naging tatay kita. I love you. Hi Daddy! Happy Father's Day po. I love you po and I will always be your baby girl po. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day. First of all, I would like to thank you for all of the sacrifices that you have done for the family and for me. Thank you na I thank Lord na you're still living a healthy and happy life with us. And I pray rin na you're gonna live longer and happy Father's Day. Surprise! I just have to lower down my voice. Alam ko na sa kabilang room ka lang. So, mahinig po ako. Pero I would like to thank you. Happy Father's Day. I know we don't express much in words, but I hope you know and feel how important you are in our family, how much we really appreciate you, and how special you are, especially sa mga apo mo. I know sometimes we don't meet eye to eye, but it doesn't make our love, my love for you less. Please take care of yourself. Don't make me worry. Don't make Mama worry. Because we need you. I still need you. I love you, Papa. And happy Father's Day. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Times are good, times are bad, a winding road, shifting sands, but through it all, He understands, He's in control, it's in His hands, everything's in His hands, a loving Father watches over each of us, you know everything's in His hands, Almighty power made of tender touch. See the flower, so beautiful, so richly clothed. He made it so, like a bird, as food to stand and meet my needs. Because He cares, everything's in His hands. The loving Father watches over each of us. You know everything's in His hands. Almighty power made a tender touch. Every star He calls by name, He holds the power, He'll never change. He hears the
a Savior came. He gave His life, a sacrifice. It's in His hands. He paid the price. Everything's in His hands. The loving Father watches over each of us. You know everything's in His hands. Almighty power with a tender touch. Everything's in His hands. The loving Father watches over each of us. You know everything's in His hands. Almighty power with a tender